الفجر يرسم بالضياء على المآذن. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sumunod na bahagi ng ating pagtalakay sa At-Tauhidul Muyassar, ang pinagaang tauhid, ay dadako na tayo sa ikatlong aksamut tauhid, sa pangatlong bahagi o uri ng tauhid, at ito ay ang tinatawag na Tauhidul Asma'i was Sifat. Ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Na makikita natin, masyaallah, habang tayo ay nagpapalalim at nagpapalawak sa ating pagtalakay sa tauhid o sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakita natin ng mga pantas ng Islam ay gumawa ng napakalaking paglilingkod sa Islam at sa mga Muslim na pinadali nilang maunawaan ang relihiyon na ito sa pamagitan ng konsepto ng tauhid. Ng tauhid sa pamagitan ng mga batayan dito ay matutukoy natin ang tama at mali sa mga katuruan na lumalaganap sa mga tao. Lalong-lalo na sa paglaganap ngayon ng iba't ibang mga sekta o iba't ibang mga relihiyon na sila ay merong iba't ibang mga katuruan. Nagagamit natin ang tauhid bilang pamantayan kung paano natin matutukoy ang kanilang pagkakamali sa sistematikong pamamaraan at kung paano natin matutugon ang mga pagkakamali na ito at kung ano ang marapat na paniniwala ng tao sa lahat ng mga baluktot na katuruan na ito. Na sa pamagitan ng tamang pag-unawa sa tauhid ay nagkakaisa ang mga Muslim sa kanilang pag-unawa sa relihiyon na ito. Kaya nga ang Islam, hindi ito katulad ng iba pang relihiyon. Ang ibang mga relihiyon, sila ay mayroong iba't ibang mga sekta na naglipana na lahat ay nag-aangkin na sila ay tama at sa kabila ng mga pagtatalo-talo na ito at pagkakaiba-iba na ito, ay mahirap matukoy kung alin ba sa kanila ang tama, sino sa kanila ang pinakamatuwid sa turo at gawa. Dahil walang malinaw na pamantayan sa Kristyanismo bilang halimbawa kung ano ba ang pinanindigan ni Hesukristo sa kanyang mga paniniwala at mga gawaing pagsamba. Samantalang sa Islam, malinaw ang pamantayan. At isa sa mga pamantayan na ginagamit ng mga Muslim, lalong-lalo na sa mga paniniwala na may kinalaman kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ngang tauhid. At ang bahagi na ito ng tauhid na matatalakay natin ngayong araw ay napaka-interesante. Lalong-lalo na para sa mga hindi Muslim kung sila ay magkakaroon lamang ng bukas na puso at isip sa pagtalakay natin na ito. Ang Tauhidul Asma'i was Sifat, ito ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Huwa ay yusafullahu bima wasafa bihi nafsa wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min sifatil kamal wa jalal min gairi takyif wala tamthil wa min gairi tahrif wala ta'til. Na sinabi dito ang maikli, subalit napakalawak at napupuno ng karunungang kahulugan ng Tauhidul Asma'i was Sifat. Ito raw ay ang ilarawan si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan lamang ng mga paglalarawan na inilarawan niya ang sarili niya sa pamagitan nito at gayon din ay kung paanong inilarawan ng kanyang sugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang nag-iisa at tanging may karapatan na ilarawan si Allah subhanahu wa ta'ala ay siya mismo. Unang-una. Dahil kahit ang paglalarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naayon lamang din sa paglalarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili, dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi magpapahayag ng taliwas sa ipinahayag sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makikita natin ito ang tugon sa nagbabangayang mga pananaw ng mga tao tungkol sa Panginoon. Na sinasabi sa Biblia, siya ay nagsisisi. Na sinasabi sa Biblia, siya ay natutulog.
na sinasabi sa Biblia, siya ay natatalo ng tao sa wrestling o sa pakikipagbuno at iba't iba pang mga katangian na isinasangkot sa kanya ng mga tao. Pero ito ba talaga ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala ang paglalarawan ng mga bagay na ito? Hindi. Dahil makikita natin, ayon sa Tauhidul Asma'i was Sifat, ang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pawang mga katangian lamang ng pagiging perpekto at pagiging marangal. Hindi maaring si Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon ng kapintasan. Katulad halimbawa ng isinasangkot sa kanya na di umano siya ay magkakatawang tao. Ito ay magiging kapintasan para kay Allah subhanahu wa ta'ala kung siya ay magkakatawang tao. Bakit? Dahil kapag ang Diyos ay nagkatawang tao, ibig sabihin ibinaba niya ang kanyang sarili mula sa pagiging Diyos tungo sa pagiging tao na nilikha lamang niya. Na isang tanong na may kinalaman sa logic pagdating sa usapin na ito, na madalas na itatanong ng mga scholar upang maging batayan sa usapin na ito, ang Panginoon ba, siya ba ay lilikha ng bato na napakalaki at napakabigat na hindi niya kayang buhatin? Ang sasabihin ng taong hindi nag-iisip, oo, lilikhain niya kahit anong gusto niya, siya ang pinakamakapangyarihan. Pero para sa taong nag-iisip, hindi lilikhain ng Diyos ang bato na iyon. Kasi pag lumikha siya ng bato na napakalaki at napakabigat na hindi niya kayang buhatin, mas makapangyarihan kaysa sa kanya ang bato. Kaya imposibleng gagawin niya ang kanyang sarili na tao, na alam naman natin ang elepante ay mas makapangyarihan o mas malakas kaysa sa tao. Sasabihin naman nila, makapangyarihan pa rin ang Diyos kahit siya ay tao, pero hindi niya kailangan ngang ibababa ang kanyang sarili sa pagiging tao. Hindi niya kailangang ibaba ang kanyang sarili mula sa pagiging Diyos. Kung ikaw ay presidente, gagawin mo ba ang sarili mo na Metro Aid? Kung ikaw ang arkitekto, gagawin mo ba ang sarili mo na labor na nagpapala para lang ipakita ang iyong kapangyarihan? Hindi mo gagawin yun. Ilalagay mo ang sarili mo sa dapat mong lugar. Ito ang pag-unawa ng mga Muslim sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mga katangian at pangalan na perpekto at may kinalaman sa karangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din ang mga pangalan at katangian na ito ay walang takyif o paglalarawan. Na inilalarawan natin kung ano ang mga katangian ng Diyos, kung paano siyang kumikilos o lumilikha. Gayun din, walang tamthil. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin siya ilalarawan katulad ng ginagawa ng mga Kristiyano o ng iba pang relihiyon na gumagawa sila ng imahen ng matandang mahaba ang balbas at sasabihin nila yun ng Diyos. Nililikha niya si Adan ayon doon sa painting ni Michelangelo. At gayon din, dahil sa Tauhidul Asma'i was Sifat, ay iniiwasan ng mga Muslim ang tahrif o pagbabago ng kahulugan. Na mayroong pangalan at katangian si Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggapin lamang namin yon as is at hindi pwedeng magkakaroon kami ng interpretasyon. At walang ta'til. Hindi maari na ang Muslim ay tatanggi sa mga pangalan o katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit pa hindi niya nauunawaan ng mga ito. Tatanggapin niya ito ng buong buo. At kung meron man siyang duda, ay naririyan ang mga pantas ng Islam upang kanyang tanungin at linawin. Dahil ang doktrina sa Islam, ginawang malinaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ang marami sa mga bagay-bagay na magbibigay ng pakinabang sa pananampalataya ng Muslim at iniwan naman ang ibang mga bagay na walang silbi sa kanya malaman man niya o hindi. Ito ang malinaw pagdating sa bahagi na ito ng Tauhid. Hindi ito misteryo na katulad ng mga pari, lalong-lalo na halimbawa si Saint Augustine, nang ipinaliwanag niya ang Trinity, na ipinaliwanag niya ito sa pamagitan ng nakita niya raw sa isang panaginip na meron daw isang bata na naguhukay malapit sa dalampasigan na sinasabi niya na ang ipasok ang karagatan sa butas na iyon ay mas madali kaysa sa maunawaan ni Saint Augustine ang misteryo ng Trinity. Hindi maaaring maging ganito ang katangian ng Panginoon na magiging misteryoso o hindi maaarok ng pangunawa ng tao.
hindi tsambahan ng pagpasok ng tao sa paraiso. At si Allah subhanahu wa ta'ala, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pinakamalinaw na paraan upang makilala siya ng kanyang mga alipin. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga dalil dito sa Tauhidul Asma'i was Sifat, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laysa kamithlihi shay' wa huwas samiul basir." Si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya katulad ng anumang bagay at siya ang nakaririnig at nakakakita sa lahat. Sinasabi ng mga ngaral ng Kristiyano, mga katikista bilang halimbawa, si Allah raw ay espiritu. Hindi pwedeng maging espiritu si Allah. Dahil ang espiritu ay nilikha lamang niya. O kaya isasabihin nila na si Allah ay nagkatawang tao o kaya ay nagkaroon ng anak, hindi maaaring magkaroon ng anumang katangian si Allah subhanahu wa ta'ala na katangian na ganito. At gayon din, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walillahil asmaul husna fadu'uhu biha," na sinabi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang may inam na mga pangalan, kaya manalangin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng mga ito. Hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.